Like 3 years ago, na-hospital din ako. Tatlong araw ako sa hospital. Wala akong binayaran kahit na anong walang kahit anong test sa akin, MRI, X-ray, lahat pagdating sa hematology, ganyan, urinalysis, lahat ng mga bagay na yon ay wala akong binayaran kahit na isang singkong duling. Okay, only thing that I paid, okay, is the medicine, which is not really so bad. Okay, kasi pag nagkatrabaho ka naman dito, mabibigyan ka naman ng medical, what we call this one, benefits. That's a medical benefit. We call it medical benefits. Okay, so before, when I was working, I got 85%. Okay, 85% from 100%. So 85% yung sa akin. So let's say yung gamot ko noon ay $100. So ang binayaran ko lang doon sa $100 is $15. Okay, which is not so bad, right? It's really good. Okay na yon. Okay, saan ako pupulot ng kung sa akin kukunin yung $85, tapos sa kanila, sa gobyerno ang 15, di ba? Parang hirap naman, ano? And ang maganda nun, guys, kapag kayo ay nakakita ng kumpanya na nasa government ka nag-work, or isang private company na nagbibigay ng magandang benepisyo, yan, wala kang babayaran kahit na singkong duling sa medicine. Naghahanap nga ako eh. Sana meron. Alright. Na malilibre. Okay. So, minsan, doon sa inyo, sa mga benefits na yun, kasama doon yung chiro ninyo, massage ninyo, ano pa, dental, optical, what else? Doon sa medicine nga na sinasabi ko kanina, at kasama na rin doon ang at marami pang bagay, guys, hindi ko na kasi maalala pa. Okay? Health and medical service. Number 1 yun. Number 2, educational system. Mula kindergarten hanggang high school, walang babayaran yung anak ninyo pag nandito na kayo. Okay? Minsan mayroong ang district board dito na, kasi nasa Toronto ako, Toronto District Board. Yung anak ninyo sa isang taon pababayaran na ng 25. Yun yung pagkain kung gusto mong i-join, okay? Kung gusto mo siyang kung gusto mong huwag kang mag-prepare ng baon, something like that, okay? Ng anak mo, okay? Whatever they give, yun ang kakainin nila, parang ganun. So, sa amin naman di kami minsan nagbabayad kami, pero hindi na kami nag-aano kasi gusto ni Mrs. Nagbabaon yung mga bata, tapos at iba-iba yung nababaon nila everyday, okay? At yun ay ang wala kang babayaran mula elementary or kindergarten hanggang college. Pag nag-university yan, ay hanggang high school I should say. Pag college naman, yan, may option ka na sa college. Pwede kang kumuha ng government support. Pwede ka na magpatulong sa gobyerno, and then pag nagkatrabaho ka na, pwede mong ibalik sa kanilang paunti-unti lang, hindi naman biglaan. Okay, another thing, pag nag-university ka, meron naman yung mga scholarship. Minsan scholar yung anak mo, maraming sino bang mag-handle sa kanyang scholarship. Yun ang isa sa maganda, okay? Isang magandang factor talaga dito sa Canada, which is bakit maganda? Kasi nga pagka elementary, bata at saka high school, prepare mo na kasi nagagawa mo na yung college, kasi may aside from that, ang mga bata dito ay meron silang support from the government na binibigay nila. Now, ang ginagawa namin ni Mrs., hindi namin masyadong ginagastos yung mga yon. Nilalagay namin sa kanilang educational fund. Yung para pag nag-college sila, meron kami nga ano. Pero kumukha kami doon noon ng panggatas nila, yon, saka yung kanilang pang diapers. And then the rest nilalagay namin doon sa kanilang education sa fund. Para pag nag-college sila or university, meron silang gagamitin pera. Okay, baka hanapin nila sa amin eh. Alright. Number 3, okay, transportation naman dito, hindi naman kahirapan. So, okay naman tayo sa bus, taxi, Uber, train lalo na, at ito ay 24-hour service naman dito. So, pag nagtrabaho ka dito, nakatrabaho ka, wala kang sasakyan, good. Wala kang problema sa transportation. And then, ang pamasahe, it's not that really bad, it's reasonable, it's really good. Kaya, madaming kababayan natin na pumupunta dito sa Canada kasi nakita nila na napakaganda yung benefits. Okay? Meron pa rin namang ibang bansa na maganda rin yung benefits. I'm just sharing what I am experiencing right now in Canada. Okay? And
Isa pa ang tulong ng gobyerno, katulad dito ngayon, nagkaroon tayo ng pandemic, okay? Hindi naman sila non-stop, okay, na nagsusupport. Tuloy-tuloy ang kanilang suporta, minomonitor nila kung ano yung kailangan ng mga citizen at ng mga residents dito, mga permanent residents at lahat ng mga legal na nandito, nakakuha naman sila ng benefits, okay? Kaya dapat pagka pumunta kayo ng Canada, make sure that your entry is hindi illegal, okay? Dapat talagang legal ang pagpasok mo sa Canada. Kasi pagka may pandemic tayo, whatever, at least you can get benefits from the government. Pagka wala, yun ang mahirap, okay? Sorry to say, kaya dapat make sure na okay lahat yung papeles ninyo pagpunta nyo ng Canada, okay? Then, transportation, that's okay. Services, that's okay. Until now, di ba tayo tapos sa pandemic, but I'm sure na ang gobyerno natin sa Canada ay tuloy-tuloy pa rin ang support nila, okay? Next, another one, number 4 is the nature. Grabe ang nature sa Canada, okay? I visited already maybe some of the provinces in Canada and it's really good. Pag nature pinag-uusapan, nature lover ka, pumunta ka ng Canada. Alam ko marami pa rin country ang may magagandang nature, but aside from those countries, Canada has also very good nature to enjoy, okay, na experience. And then another one is job, okay? Bro, ano ba trabaho ko dyan? Pagpunta ko dyan, makakatrabaho ba ako? Ayan, ganun na. Pagka nandito na kayo guys, okay, hindi naman talaga kahirapan maghanap ng trabaho. Ang trabaho dito ay nandiyan lang. Kaya kung hindi ka maarte, hindi ka masyadong mapili, makakuha ka naman ng trabaho mo dito. Okay? Katulad ng mga kababayan natin na nagpunta dito. Alam ko, some of our kababayan, hindi naman nila tapos yung college nila sa Pilipinas, naka-high school level na sila, but they have job here in Canada. That's what the government is doing here in Canada. They will always make sure that you could find your job when you're here. Okay? Kaya wag lang tayong tamad. Okay? And then one thing more is like when you upgrade, kung mag-aaral ka, babalik ka, mas maganda kasi mas mayroon kang benefits na makukuha. Kaya guys, salamat sa inyong lahat. Thank you so much sa antabay ninyo, sa pagtangkilik ninyo. Salamat sa oras ninyo na binigay sa akin. At pag di pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe in my YouTube channel. This is Marcelo Arsadon, #Marculate. At hanggang sa muli, mag-ingat po tayo palagi at sumunod sa mga palintunan ng gobyerno na binibigay nila sa atin. And guys, God bless and bye! Yes!